Dahil nga napag-isipan na naman namin ni Chris maglakad-lakad kaya may naisip na naman kami. Pero itong ang paglalakad namin ni Chris may purpose dahil nga ngayong gabi mangunguha kami ng talbos. Nabanggit kasi sa akin ni Chris na mayroon nga pala siyang sapsap, so napag-usapan namin na iluto yun at lagyan ng talbos. Para kasing natakam kami sa sapsap na sinabawan at yun nga yung pangat. Hindi pangat na pangatlong luto pangat na may sabaw. Kaya tara samahan nyo kami. Malapit na kami. Malapit na kami kahit na paano. Nakarating na din namin yung yung kukunan namin ng talbos. Pagod. Kami lang yata kumukuha Oo. Finally, ito na kami. Ang gininto ang talbos. Tapos may nagpipiknik pa dun. So kaming talbos ni Chris, dala kaming plastic. Ayan si Chris. Nanalbos kami. Palitan din natin kapag huwag natin na yan i-hide nyo kami mag-trip. taba. Tataba ng talbos dito. Yun ang iba, healthy. Ano naman yun? Tumalik na kami sa Driving. dami na. Dami na kami nakuha. Ayun na, Chris. Dami na nakuha. Healthy. Sige, manang tambanan. Manang talbos. Yung Taniman, puro talbos. Saan ka pa? ganito ang ating pag-harvest. Bahay ni Shek. Tapos, andito yung mga puslit. Pauwi na kami ni Chris. Namin talbos na nakuha. Yeah. Next time na lang balik ka. Tatawid naman kami. Shek bahay. Taxi ko na ko. At maya-maya pa nga nakarating na nga kami sa bahay kaya sinimulan ko na nga itong gupit-gupitin. Habang si Chris nga pala busy sa paghihiwa ng sibuyas, luya at kamatis. Kita nyo naman na parang Pilipinas pills lang dahil makakakuha ka ng libre na gulay dito, nasa bakuran lang. Kung tayo na mga Pilipino kilala natin na gulay ito, pero sila dito hindi na lang natin alam kung kilala nila na gulay ito. Dahil sa sobrang dami nga ng talbos parang wala naman nangunguha at kami lang lagi kumukuha doon. Parang ginamit nga lang nila yung gulay na to na pan-landscape doon sa bakuran nila. Kilala nyo naman ang mga Pilipino hanggat makakain at magugulay, kukunin at kukunin yan basta't walang bayad. Ang pinakamahalaga pa rin doon na hindi tayo nagnanakaw at wala tayong sinasagasaang tao. At eto na nga, malapit na nga ako matapos sa paghihimay ko at for sure ngayong gabi mapaparami na naman ng kain namin na ito. Naaalala ko pa nga nung kabataan ko dahil isa din kami sa lagi nang hihingi ng talbos sa kapitbahay. Tapos mararanasan mo pa na pagdamutan ka na kahit meron pa sasabihin nila wala na, sagad na. Dati kasi nung sobrang hirap ng buhay, talbos lang at sardinas katalo na, may tawid lang tanghalian. Minsan pa nga andyan yung gigisa lang ni mama tapos lalagyan ng dilis, katalo na yung basta may sabaw. Pero ganun pa man kahit napakahirap ng buhay pero matuto pa rin tayong mangarap. Hindi kasi natatapos ang buhay sa pagiging mahirap lang, kailangan magsikap din. Kaya tayong mahihirap, pilitin po natin iangat ang sarili natin. Hindi lang para sa sarili natin na isama din natin ng pamilya natin dahil mahalaga yun. Kaya sa tulad ko mahihirap, darating din po yung tamang panahon, kaya magsikap lang tayo. Pagkatapos nga ng mabang paghihimay at finally kakain na nga kami, naluto na nga ni Chris ang aming pinangat na isdang sapsap. Kumain na nga tayo at dahil masarap kumain ng hindi galing sa nako at galing sa pinaghirapan mo. Maraming salamat!